Good morning! Ride tayo ngayon. Kasama natin ulit si Neil at this time makakasama natin sa ride si Bren, isa sa mga kaibigan namin from Alab Mountaineers. At saka syempre si Rap na nakasama ko rin minsan umakyat pero this is the first time na makakasama ko siya sa ride. Kita kami sa Taktak. Sabi ni Neil, dadaan kami sa may Tikling and wala akong idea dahil hindi ko pa yun nadadaanan. Ngayon ko pa lang din pupuntahan ng Taktak. Makikita kami ni Neil sa may Alabang 6 AM. Right now it's 4:30 AM. Kaya paspasan natin. Normally kasi kinukuha ko yung Alabang mula dito sa 13 ng 2 hours. So hopefully makarating tayo na 6 AM on or before 6 AM. Ayan, basa yung kalsada. Tingin ko umulan kagabi. Pero sana wag naman tayong ulalin ngayon. Ayan, let's go! Time check, it's 6:16 AM. Basa ang kalsada at late na tayo ng 16 minutes. Pero nandito na tayo ngayon sa Alabang. Kakalagpas lang natin ng South Station Junction. At eto, iikot na tayo dito sa dating Star Mall dito sa Alabang. Sa Petron kami magkikita ni Neil and late nga tayo. Ito yung U-turns. Para dito tayo sa kabila. Lapit na tayo dito sa may Petron. Yung kalsadang basa, lalo na pag walang fender yung bike, nakakainis. Uy! Nangyari? Putol yung kanina. Asa 6 speed eh. May chain link ka dyan ng pang kahit ang 9, 8. 9 yata, meron ako. Ito meron siya, subukan natin. Saglit lang kami tumambay pagkarating ko. Tinubukan namin tulungan si kuya na nasiraan. Kaso, hindi naman siya matulungan dahil yung sira ng bike niya sa kadena, pang 8 speed. Wala kaming link na pang 8 speed. Sinubukan natin tong 9 speed na chain link na meron ako. Kaso hindi kasya, masyadong maluwag. Normally kasi yung 9 speed, pwede siya sa 10 hanggang 11. Hindi pa nasusubukan sa 12 speed na kadena eh. Ngayon, dito na tayo sa East Service Road. Dire-diretso lang daw to, tapos dadaan tayo ng C6. Sabi ko kay Neil siya mauna kasi hindi ko kabisado eh. Pero sabi niya C6 lang tapos Barkadahan Bridge. Pagdating ng Barkadahan Bridge siguro papaunahin ko na siya. Hindi rin ako nag-plot ng mapa sa ride na to kasi ang iniisip ko kabisado ni Neil. Few changes ang mangyayari sa ride na to. Although sa Taktak Road pa rin tayo. Yung isa natin na i-meet up na tropa si Rap di daw tutuloy dahil nga medyo maulan. Pero sana si Bren tumuloy tapos niyaya namin ulit si Julian. Pakasama natin sa Taal Loop recently. This service road, makukuha natin to normally 30 minutes. From Alabang, dadaan tayo ng Ducat exit, papasok naman ng Bikutan, and then Bikutan exit, tapos Arca South. Then tuloy-tuloy na yun hanggang pakarating tayo ng C6, tapos Taytay. Let's go! Bikutan exit, dito na tayo at 6:47 AM. Naabot na tayo ng ulan na. Silong muna tayo. Malakas eh. Sige, silong muna tayo dito sa ilalim ng overpass. Kaya na yung Arca South to. Papasok na tayo ng C6 pero umuulan eh. Tumila na yung ulan, pero syempre basang-basa na yung kalsada lalo. Dito na tayo sa DOST. Papasok na tayo ng papuntang C6. Ayan. Ay! Nalimutan kong i-awake yung aking cyclo computer. Dahan-dahan lang ako dahil wala akong fender. Itong mahirap pag walang fender eh. Papasok na tayo ng C6. Punta na tayo sa Lower Bikutan. Medyo nag-improve na yung kalsada dito pero hindi pa talagang full improvement. Eto na! Eto na! Ay, ang hirap pag walang fender talaga.
dito sa parte na to, sana wag pumulan dahil walang masisilungan dito. Kaya try nating bilisan yung pag-cover ng distance dito. Time check, it's 7:18. Daming sasakyan, taka motor. Doon lang tayo sa gilid. So, mas mahalaga hindi tayo maano ng sasakyan. Dito kami sa bike lane mismo dumaan. Although medyo basa pero mas safe. May iwasang mabasa kami ng mga masubilis na sasakyan dumadaan dahil ang daming tubig sa kalsada. Dito medyo mabagal nga lang ang takbo pero at least hindi tayo may splash ng tubig sa kalsada. Medyo malalim tong isang to. Malalim na naman. Kung tuyo to, makukuha natin to ng ano eh. Hindi tayo makatakbo ng 50. Finally, 7:59. Almost 1 hour din nakarating na tayo dito sa bridge. Napindan Bridge yata ito. And papasok na tayo ng Taytay. Nag-usap kami ni Neil na pagdating sa Mayshell bago pumasok ng Barkadahan Bridge, pahinga muna, kain muna para makapag-almusal. Hopefully hindi tayo anuhan ng ulan along the way. Dito na tayo sa Barkadahan Bridge. Alam ko mag-aango na kami pero papaunahin ko na si Neil. Tayo naman sa likod. At isa pa sa mga update, si Bren, yung isa naming tropa, nag-ride out na. Medyo mas malapit ata sa Bren sa Taktak. Ito baka sa Tikling na kami magkita-kita. At dito hindi masyadong basa yung kalsada. I mean walang puddle of water. You know, may bike lane. Bike lane! Larga na ulit. Time check, 8:45 AM. Dito na tayo sa papuntang Angonong. Tapos diretsong Tikling. Si Bren nandun na sa Tikling. Malapit lang naman pala siya doon. Hinihintay tayo. Hindi ko alam kung gaano pa kalayo yung distance na kailangan natin i-cover bago makarating ng Tikling. Pero sigurado, ahon yun. Sabi ni Neil, ahon talaga tayo doon. Pwede. Ayun yung motor oh. Dito tayo. Bawal yan. Bawal. Ang dapat gawin, imikot doon sa may rotonda. Nilanda ka na ba? Wala yan. Ayan na ang baha. Balik tayo dito sa highway. Babalik tayo ng Antipolo. Tapos sabay tayo dito sa Innova. Tarantado yung bus eh. Gagawin yung bus, di uminto eh. Hindi siya uminto, dire-diretso siya. Tapos yung Innova eh, dati yung bus eh. Nuna ako pre. Sige. Patikling na tayo. This time, mabibilisan na natin ang bagay. Nauuna na si Neil. Ang hirap kasi kapag papatakbo ng mabilis, tapos di natin alam yung daan. Ito si Neil, kabisado niya yung daan dito. Dito na tayo sa SM City Taytay. Nakarating na ako dito once. Yan yung nagsubok akong mag-century ride for the first time. Naka-MTB pa ako noon. Ito lang, pagdating ko dito, umuwi rin ako. Inabot ako ng hapon. Pero masaya experience. Dito nakikita na yung ahon na sinasabi ni Neil. At nauuna si Neil. Conserve lang tayo ng battery kasi malalobat na to. Ayokong huminto para magpalit ng battery. Ayan yung isang building ng SM City Taytay. Eto na, start na ng ahon. Nauuna si Neil ng konti. Napakaluwag ng kalsada. Bibilis ng mga sasakyan. Sobrang luwag kasi ng kalsada eh. Pero start na tayo ng ahon. Simula sa 4.5% na gradient. Eh, hindi naman ganun kahaba kasi natatanong ko yung siko. Tapos para recovery na. Finally, recovery. Natapos ng 5% gradient. Not that bad. Hindi naman ganun kahaba. Easy lang natin kasi ayaw akong kargahan. Baka walang matira sa atin pa uwi. Ayan, nag-iintay si Nilsa na. Matagal din kasi ako natenga eh. Itong week na to, isang beses lang ako nakapag-bike. Hirap na hirap pa ako paakit ng Tagaytay. Kahit na alam ko yung ruta. Diretso. Si Julian, kaka-ride out ng... Hintayin natin siya doon. Dito na tayo sa rotonda. Tapos kakanan daw tayo, sabi ni Neil. Dito na tayo kakanan? Ahon din yan pre ha. May ahon. Parang kahit saan merong ahon dito ha. Oh my God. Hanapin lang namin si Bren. Mahirap yan, ganito kapila. Pero ganun din eh. Pero ano rin yan, diretsong taktak pa rin yan. Oo, Antipolo. Pinilaw yata yung... Okay. Let's go! Sama na natin si Julian. Dito tayo aahon. Si Bren na una, umakit na si Bren. So, eto, tignan natin paano natin i-discard yan. Exi lang naman daw to, pero we'll never know. Ayun, nakita ako na. Pasigsag. 6.2% gradient, 7.5
8, 9, 10. Yan, hanggang 11. And then recovery. Time check pala natin. It's 9:21 a.m. At ganda na panahon, makulimlim. Ulan sana uulan. Tingin ko sa Cavite, umuulan. Oh! Nandito daw pala si Tom. Mr. Road. Oo, ay dyan lang kakatara. Larga na tayo ha. Muna kayo. Yun, kompleto na tayo. Yan na si Julian at saka si Bren. Finally, dito na tayo sa Antipolo Arc. Medyo mahaba-haba yung ahon na yun na may mga ilang siko. Umabot ng 10% yung gradient. At yun, masayang experience. Welcome to Antipolo. Tapos ahon. Picture lang tayo, diba? Grabe yun ah. Mahaba-haba pero masaya. Parang ano yung mini red pie. Oo. Ha? Kakaliwa tayo doon, pre. Tayo na. Dito? Oo, tayo na. Paikli yung kaprera, pre. Pero mas matarik. Mas matarik. May saradong ano doon, 18 to 20. Grabe. Dito tayo sa kaliwa. Fast moving yung traffic dito kaya hindi tayo makapag-change ng angle ng camera. Pero yun na daw yung huling ahon. Then mas manageable na ito ngayon. Mukhang umuulan dun ah. Mga nakakapote yung mga nakakasalubong namin na si Keista. Madilim ng langit. Mahaba to? Dito yung aakyat? Oh, dali. Dudul ka lang nito. Isang buwan. Oo nga eh. Yun, tapos na rin kaming tumambay at magkape. Back on saddle tayo. Time check, it's 11:11. Sana umabot tong cyclo-computer kasi 1 bar na lang siya. Pero based sa experience ko naman, kahit 1 bar matagal pa siyang malobat. So hanap muna tayo ng CR dahil ahunin to eh. Para makapagbawas tayo ng load. Nilusong natin kanina, yun ang ahunin natin sa makauwi tayo. Let's go! Pinip na. Okay. Eh, tabayan natin to. May right side kayo, bro. Oh. Next time ulit, Julian. Oo, type yan. Oops eh. Time check, 11:48 AM. Kaya mo si Bren. Bren, una ka, Bren. Tikling pa to pre, tikling. Sama na lang natin dito si Bren at saka si Neil. Si Julian, nagpaalam na, iba kasi yung way niya pa uwi. Siguro maghiwalay kami kapag umiwalay na si Bren ng Barkadahan Bridge. Pa East Bank kasi siya. Kami naman, pa Alabang. Tuloy-tuloy lang. Distance covered is 73 kilometers. Medyo mas mainit na pero mas magandang senyales yan dahil matutuyo na yung kalsada at mas maboro sa atin kaysa umuulan.
Yan ka na, kakaliwa ka. Nakaliwa na ako dyan, bago sa karbadan. Ingat ka pre. Yan, papasok na tayo ng Taguig pero dadaan muna tayo dito. Since umaraw na, most likely tuyo na yung kalsada. Sana, hopefully, wala na rin yung mga puddle of water o baha para hindi tayo mabasa. Kasi dito sa part na to, pabalik sa Lower Bicutan at bago makarating ng Arca South. Yung kaninang dinaanan natin na mayroong baha, walang bike lane, ginagawa pa. So paglagpas natin dito sa Napingdan Bridge, sana tuyo na yung buong kalsada o kahabaan ng kalsada para smooth tayo. Misikat yung araw pero hindi naman ganun kainit. Makulimlim pa rin. Medyo malamig-lamig yung hangin. Which is pabor sa atin. Kaya lang, dahil meron tayong malaking bog dito sa harapan, medyo may drop. Ayan, merong view dito ng hadilang mga bundok sa kaliwa. Try natin i-cover to ng mas mabilis para kung sakali may iwasan natin malobat along the way itong ating GPS. 1 bar na lang to. Time check, 12:17 at nandito na tayo sa Pabikutan. Let's go! Time check, 12:37 PM. Distance covered, 88 kilometers. Ito, kakahon na tayo dito sa intersection. Pero paglagpas natin dito sa intersection na to, bago dumating na Arca South, may 7-Eleven dyan. Oh. Ayan, napahinga muna tayo dyan and replenish. Ito yung ayoko dito eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin ayos. Itong matinding bako-bako na to. Grabe. Kawawa yung mga naka-carbon and carbon for itong bike namin nila. Ay, nako. Replenish muna dito sa 7-Eleven. Charge ko rin ng konti itong ating cycle computer. Hindi rin ako makakalis. Nilaka ko dito ni Nile. Tarantado to si Nile. Doon na tayo sa Rotonda, sa Arca South. Iikot tayo dito sa Rotonda. So pwedeng diniretso eh. Ayan, pagkaikot, kakaanan tayo. Tapos dito sa Bicutan exit. Kakaliwa naman tayo dito. Dito tayo sumilong kanina nung lumakas yung ulan. And fortunately, ngayon po maaraw. Dito. Sabayan natin tong jeep. Nakiutat mo. Sige. Oh, yeah. Tamang tago sa G. Ito na. Ganun yung kusina ng rice pambit. Oh, approximately mga 30 minutes. Alabang na tayo. Basta walang traffic. Time check, 1:26 PM. Dito na tayo sa Muntinlupa, Alabang. Papasok na tayo ng South Station. Mga nasa 30 minutes din, more or less. Smooth naman. Yan, lakanan tayo dito. Tapos, kaliwa. Yan, dito tayo sa drive-thru. Try natin yung drive-thru nila. Sayang, di ko na-record. Umorder kami. Eto, magbabayad na kami. Pero nasubukan ko na to before. Yan, kinakawayan tayo ni ate. Kaway ka rin. Hello. Good afternoon. Thank you. And we're back. Go-float ka? Oo. Ay, dito na yun? Ako, dito. Dito ka. Ay, sa kaliwa ako. Oo. Tas diretso yan. Diretso lang ka? Diretso ka dyan. Pagka diretso mo, kaliwa. Ingat. Ingat. Yo. Yun. Time check, taktong 3 PM. Larga na tayo. Kakaalis lang natin sa Evia. Medyo napahaba ang ating pahinga. Kumain na rin kami doon. Bali, yun na yung pinaka-lunch siguro. Although kumain ako ng kanin sa taktak, pero parang kulang eh. Tapos medyo nag-alboroto din yung tiyan ko kasi yung Spanish latte na ininom ko kanina, hindi tinatanggap ng maayos ng tiyan ko yung gatas. Kaya ayun. Ngayon, pauwi na tayo. And masasabi ko sa ride natin ngayon sa taktak, ang ganda ng taktak. Napakaraming siklista, buhay na buhay yung community talaga. Tulad ng mga nakikita natin sa ibang nag-vlog at pupunta doon. Tsaka gusto ko rin yung kalsada kasi 80% of the time maayos at tsaka maluwag din yung bike lane. Yun nga lang, yung mga ahon talaga. Although, yung mga ahon hindi naman talagang extreme. Kaya yung tiyagain and panalo din kung gagawin pang trading. Ngayon, magiging ruta natin pa uwi. Mula dito, diretso tayo ng hanggang District Imus. And then, doon tayo sa likod ng District Imus dadaan. Tapos, labas tayo sa may Salitran. Tulad nung recent na ride natin. And paglabas ng
from Salitran, pasok tayo ng Dasmabayan, and then labas natin Green Breeze. Pagdating ng Green Breeze sa may Langkaan, Gentry, and then Trece na home sweet home. More likely, makakarating tayo sa bahay ng 4:30 siguro. Pero tingnan natin kung mas mapapabilis natin. Swerte tayo sa panahon lagi kapag nagra-ride. The whole duration ng ride, makulimlim. Ngayon, makakauwi tayo ng maayos. And ayun, enjoy na enjoy yung ride. Time check, 4:02 PM. Distance covered, 123 kilometers. Ito na tayo sa Dasma Palapala. So, kanina nabanggit ko na sa Dasmabayan tayo papasok. Pero di ko na tinuloy. Naisip ko, dito na lang kasi mas chill yung kalsada dito. Maraming nakakasabay na mga jeep tulad niyan na napakaingay. Nakausok. Pero ganun talaga eh. Pero mas madali yung ruta. Ngayon, dahil Dasma Palapala na tayo, rekta na tayo ng Gentry, tapos Trece na. Ayan, ilang ahon na lang to. More likely, 30 minutes natin siya makukuha. Tulad ng kaninang estimate natin, 4:30 nasa bayan na tayo. So, let's go. Finally, 4:26 PM. Ito na tayo sa Trece. Hugo Perez Trece, Matres, Cavite. Nakauwi rin. Saktong-sakto. We have 4 minutes before 4:30, which is the estimated time natin na makakarating sa bahay. Tamang-tama lang. Ngayon lang tayo nakauwi ng maliwanag after a long ride. Masabi kong long ride na rin to dahil ang distance covered natin is 130 kilometers. So, di ko alam kung nakauwi na si Neil. Naghiwalay nga kami doon sa Evia, di ba? So, most likely dahil 9 kilometers na lang from Evia hanggang sa bahay nila, tingin ko nakauwi na yun. So, dahil malapit na tayo, hanggang dito na lang ang ating vlog. Salamat sa lahat ng mga nanonood at patuloy na nanonood para makapagbigay kayo ng konting suporta sa ginagawa nating mga rides at kung na-entertain kayo. Just leave a comment and like the video sa YouTube. You can follow me on Facebook, Instagram at TikTok, at syempre subscribe sa YouTube. Ayan, ito na yung huling ahon and more likely 131 or 132 kilometers on total distance covered natin sa whole ride na to. Hanggang sa susunod na ride and vlog, ingat at ride safe sa inyong lahat. Bye-bye you!